Spirit breakthrough, umaabot na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa po natin ibigay ang malakas sa pagpalakpak sa dakilang Diyos. Hallelujah. Glory, 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 Lord God. We give you praise, Lord God. Walang sawang pagpupuri at pasasalamat, Panginoon. Walang sawang pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan, O Lord God. Panginoon Diyos, ang umagahang panalangin at pagsamba namin sa iyo. Pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Mangyari po ang kalooban mo, Panginoon. Iparanas mo po, Diyos, ang mga mahihimalang pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Ang apat na sulok, Panginoon, ng bahay panambahan mo po, dakilang Diyos. Mararanasan, O Lord, ang pagbalot ng iyong banal na dugo, Panginoon. At ang kilabot ay mararanasan sa pagpanik pa lamang ng hagdanan, O Diyos. Patuloy po namin dalangin ang mga kapatid po namin, O Lord, na pagmadaliin mo po sa kanilang pagpunta sa iyong bahay panambahan. Lord, ito yung aming pasasalamat sa iyo. Dahil itinawid mo ang aming buhay sa isang linggong singkat ng pakikibaka po namin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, buksan mo ang aming puso't kaisipan sa umagang ito, Lord God. Gawin mong isang buhay na aklat ang buhay ng iyong mga anak ngayong umaga, Panginoon. Pakalinisin mo po at pakasaliksikin ang aming pong puso't kaisipan, dakilang Diyos, at ang aming pong kaluluwa, Panginoon, upang patuloy po naming maranasan ang pagdaloy, ang pagkilos, Panginoon Diyos, ng iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Walang makaagaw, Panginoon. Walang makakakuha, dakilang Diyos. Dahil sasaluhin namin lahat ang gagawin mo po ngayong umaga. Ang mga mahihimalang bagay, Panginoon. Sa kagalingan man, Panginoon, solusyon sa problema, O God. Katugunan sa panalangin, Panginoon. Kasagutan sa trabaho, Panginoon Diyos. At ang breakthrough sa pinansyal na pangangailangan ng iyong mga anak ay makakatagpo po namin ngayong umaga, Panginoon. Dalangin po namin ang anak mong gagamitin sa umagang ito, Lord. Ang itago sa iyong likuran, Panginoon. Maranasin point, anointing ng iyong banal na kapangyarihan, O God. Sa bawat pagbuka ng kanyang labi, maranasan ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen! Amen. Praise the Lord. Maaari po ba nating ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Sino po ang handa ng magpuri at magpasalamat sa dakilang Diyos? Amen po ba? Amen. Kaya minsan pa po, awitin po natin ng ating mga pasasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah.
mapansin at nagbigay ng kulay, Panginoon. Declare po natin sa Panginoon. Aawitan pagpasasalamatan, Magsamba ko aking iaalay sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang, ikaw lang, nagbigay ng buhay, ikaw lang, umibig sa aking buhay, ikaw lang, liwanag kong talay, wala lang iba, Jesus, ikaw lamang, ikaw lang, ang nagbigay ng buhay, ikaw lang, umibig sa amin tunay, Panginoon. ikaw lang, talay, wala nang iba, Jesus, ikaw lamang, Isa pa po. ikaw lang, Ang buhay. ikaw lang, Yes, Lord. sa aking tunay, ikaw Declare po lang, natin sa umagang ito. liwanag kong talay, wala nang iba, Jesus, ikaw Ayaw lang, lamang. ikaw lang, ang nagbigay ng buhay, ikaw lang, umibig sa aking tunay, ikaw lang, Ito po ba ang awit ng mga nagpapasalamat sa Panginoon? Minsan pa po, sabihin, ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Umibig sa amin tunay, Panginoon. Wala nang iba. Jesus, ikaw lang, Ang ikaw lang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. umibig sa aking tunay, ikaw lang, liwanag kong taglay, wala lang iba, Jesus, ikaw Ito po ang aming papuri. Lagi lang sasambahin ang pangalan mong banal, sa tuwina ay sasambitin. Aawitan. Awitan, lagi ng pagmamasdan ang iyong kagandahan, Diyos ng kabanalan. Minsan pa po, pupurihin. Pupurihin, lagi ng Oh, glory. ang pangalan mong banal, sa tuwina ay sasambitin. Awitan, Patuloy po namin pagmamasdan ang iyong kagandahan, Panginoon. ang iyong kagandahan, Diyos ng Minsan pa po. Pupurihin, lagi ng sasambahin ang pangalan mong banal, sa tuwina ay sasambitin. Awitan, lagi ng pagmamasdan ang iyong kagandahan, Diyos ng kabanalan. Sa mahinang awitin, Panginoon. Lagi nang sasambahin ang pangalan mong banal. Sa tuwina ay sasambitin. Sa tuwina ay sasambitin. Awitan, lagi Ang pagmamasdan ang iyong kagandahan, Diyos ng Minsan pa po, pupurihin. sa tuwina ay sasambitin.
Maaari po ba nating i-flash yung Panaghoy, chapter 3, verse 18 to 23. Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin ang banal na salita ng Panginoon. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Verse 19, simpait ng abdo ang ahalamin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at labis akong napipighati. Verse 21, gayunpaman nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamali. Kahabagan mo ay walang kapalitan. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Ang Diyos po magpala sa kay kagawasan ng salita. Ang Book of Lamentation o Panaghoy ay naisulat ni Prophet Jeremiah sa panahon na ang bayang Israel ay ang Jerusalem ay lugmo, sira. Pero sinabi po sa verse 20 na naalala ko, tuwing naaalala ko, verse 21, ayun, tama po wala, sorry po. 21 po, sorry. Gayunpaman, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko, verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamali. Sino po dito sa ating kalagitnaan na pakiramdam niya para silang wall of Jerusalem na gumuho po yung mga pagpangarap, may mga panalangin na matagal nang nais kamtan, may mga pagkakataon at kalugbukan na namimigati sila, umiyak, pero pag tuwing inaalala po nila ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay, lumalakas po sila. Kaya sa umaga pong ito, wala po tayong ibang gagawin kundi alalahanin ng nakabutihan ng Panginoon sa mga nagdaang panahon. At alam po natin ang Diyos natin kung sino po siya noon, ngayon, hanggang bukas, magpakailanman siya'y Panginoon, ang ating Panginoon. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay habang dinideklara natin sa umaga ito. Ang katapatan ng Diyos ay walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa gitna ng bagyo at pagsubok, nananatili kang Diyos sa habang panahon. Binayang mo'y sapat, handang ialay ang lahat, ika'y tapat. Nananatiling tapat sa pangako mo, tapat sa dalangin ko, tapat sa iyong lingkod, na kailanman di mo binigo. Tapat sa iyong salita, puno ng mga himala. Jesus, ika'y tapat, kailan pa Ikaw ang tibok ng puso'y namamasdan, suliranin at kabig pagkat ikaw ang nakakitay tapat, manatiling tapat.
ika'y tapat Sa buhay ko, sa buhay ko'y lagi mong laan. narito dahil sa Biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan habang nakataas po ang ating mga kamay sa Panginoon, pupurihin ka sa itataas ang aming tinig. Itataas Oy, sa O buhay Panginoon. ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan at walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Sa'yo ang kapurihan, Declare it. kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Declare it to the Lord. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan Yes, Lord. ngayon at magpakailanman. minsan pa po, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo, ang kapurihan. Iyo lamang ang papuri. Ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo, Panginoon. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aming tinig. Itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo, Kadakilan mo di mapapantayan. Kadakilan mo di mapapantayan. sige po, bigyan po natin ng maramang palakpak ang dakilang Diyos. Praise. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Luwalhati sa iyo, aming Ama. Luwalhati sa pinakamataas na pangalang Jesus. Glory, glory, glory. Praise, praise, praise. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Purihin ka po, aming Ama. Purihin ka po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Lord God, sa napakagandang umagang ito, na muli, Panginoon, pinaalala mo sa amin na ang araw na ito, Lord God, ay araw na kung saan celebration
katagumpayan, ng katapatan at pagmamahal mo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Lord. At hayaan mo, Panginoon, sa oras nito. Lord, hinihingi po namin ang iyong tulong at pagsama sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa oras nito. Sa aming pong pagsamba, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, Lord God. At hayaan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na kung saan ay yung gagamitin upang pangunahan po ang pag-aaral ng iyong salita. Lord, dalangin ko po, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkukulang, mga kasalanan, Lord God, na nakikita mo sa aking buhay. Lord, patawarin mo po ako, sa pangalan ni Jesus. Aming marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Marami pong salamat sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan po yung katawan. Dumalak po yung banal mong dugo, Panginoon. Para po sa akin, para po sa amin lahat, Lord God. Upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Upang kami ay magkaroon ng kapatawaran, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo po, Lord God, sa oras na ito. Lord, inaanyahan po namin ang banal na Espiritu. Sa pong patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Holy Spirit, ang magturo. Ikaw po, Panginoon, ang aming maging programmer sa amin sa umaga ito. Lord, ang lingkod, itago po ko sa ilalim ng iyong krus, sa likuran ng iyong krus, at hayaan mo sa umagang ito, ikaw lamang po ang maitaas. Walang ibang pangalan ang mapaparangalan sa umagang ito, sa lugar na ito, kundi yung pangalan ng Jesus lamang. Maraming pong salamat, aming Ama. Lord, punuin mo po ng iyong kaluwalhatian ang lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. Dinideklara po namin, Jesus is Lord over this place. Jesus is Lord over Gael Tangos. Jesus is Lord over our life. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over worship and healing service today, Lord God, in the mighty name of Jesus. We declare open heaven, Lord God, sa umaga ito. We declare breakthrough, faithfulness that endures, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, aming Ama. Pupunuin mo kami ng kagalakan, pupunuin mo ng kapangyarihan, Lord God, ang lugar na ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, sa natatanging pinakamataas na pangalan mo lang po, Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Pwede pong pakibati yung ating pong nasa kaliwa, kanan, likod, harap. Na kung saan ay God bless you, brother. God bless you, sister. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maganda po ba yung ating umaga? Amen. Sabi nga, napakaganda ng umaga kapag ka ang Diyos ang inuuna. Amen po. Every gising is a blessing. Amen. Pagkagising pa lang po natin sa umaga, ito po ay pagpapala na po na galing po sa ating Panginoon. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Ang lahat ng naniniwala ay pumalakpak po sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. At ngayon nga po ang ating pong team sa buwan po ng Mayo. Nakakailang po tayo? 4 na po. Ang Mayo po ay may 5 linggo. Ngayon po ay pang-4 na linggo na po at ang pinag-aaralan po natin ay patungkol po doon po sa ating team. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. Faithfulness that endured. Isa pa nga po, yung medyo may buhay. 1, 2, 3. That endures. Amen. Hallelujah. Salamat po ng marami sa bawat isa. Breakthrough faithfulness that endures. Ano po ibig sabihin yan? Pambihirang katapatan na nagtatagal. Breakthrough, pambihira, faithfulness, katapatan, and that endures. Ibig sabihin, nagtatagal, nananatili, nagpapatuloy, at nagtitiis. Breakthrough, faithfulness that endures. Amen. At ang ating pong, sabi nga po doon sa ating pong teksto sa Jesus Lord Church Worldwide, sa 1 Corinthians 4:2, sabi po dyan,
Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Walay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Sino daw po yung kinakailangan maging tapat? Yung mga katiwala. Amen. Sino po yung mga katiwala? Tayo po. Amen. Tayo po ay pinagkatiwalaan sa ating pong pamilya. Katiwala lang po yan. Ang ating mga mahal sa buhay, pinagkatiwalaan lang po ng Diyos sa atin po yan. Na kinakailangan maging tapat po tayo. Mahalin po natin ang ating mga asawa, mahalin po natin ang ating mga anak, mahalin po natin ang ating mga pamilya. Bakit po? Dahil po yan ay pinagkatiwala lang natin sa Panginoon at darating ang araw, mawawala po yan. Amen? Maging yung ating buhay, yung ating po mga sarili, darating po yung araw. Sabi po ng aklat ng Genesis 3:19, sabi pong ganon, sa alabok po tayo nang galing at sa alabok din po tayo babalik. Amen? Meron na po ba kayong nakita na kung saan ay nananatiling buhay mula nung sinilang hanggang sa ngayon? Meron po kayong nakitang buhay. Di po ba? Pagkada, minsan bata pa lang, namamatay na, 30, 50, 60, mga senior 70, 80, minsan may umaabot ng 100 hanggang 120. Pero hindi nagtatagal. Lahat po ay bumabalik sa alabok kung saan tayo po ay nanggaling. Kaya nga po, yung buhay nito, ipinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin po. Katiwala lang po tayo. Hindi po atin ito. Yung ating trabaho, yung ating kayamanan, kung anuman meron po tayo, hindi po atin yan. Katiwala lang po tayo. Kaya nga po sabi po diyan, ang katiwala ay dapat maging tapat. Maging tapat po tayo sa ipinagkatiwala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po? Kaya pakisabi sa ating katabi, maging tapat ka, kapatid. Amen. Maging tapat ka, kapatid. Amen. Dahil darating ang araw, yung kapatid na yan, amen po, hindi na, hindi po natin nila makikita. Darating, wala pong permanente dito po sa ibabaw ng mundo. Lahat mawawala. Kahit na po yung building, kahit na po yung gaano kayaman pong tao, kahit na po yung gaano kakapangyarihan sa mundong ito, darating ang araw, mawawala po lahat yan. Ang mananatili, yung salita po ng Panginoon. Amen po? Kaya po ang ating pong title sa umagang ito, sabi po dyan, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Isa po, 1, 2, 3. Faithfulness that perseveres through trial. Ano po ibig sabihin sa Tagalog? Katapatan na nagpapatuloy kahit na may mga pagsubok. Amen po? Tama po ba yung Tagalog ko? Yung mga katapatan na kung saan ay nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Dahil meron po tayong 365 days. Saan po yun? Sa isang taon, di po ba? 365 days, meron po tayo sa isang taon. Sa isang taon na yon, hindi lahat masaya ang mararanasan po natin. Amen po? May makakaranas po tayo, may kalungkutan, may mga pagsubok, problema, iba't ibang klase. Merong mabigat na pagsubok, may mabigat na problema, pero lahat po yan ay mararanasan natin. Hindi parating masaya ang buhay. Amen po? Darating at darating talaga, mayroon tayong pagsubok na mararanasan. Kaya nga sabi ng iba, ang buhay daw po ay parang gulo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Pero salamat dahil meron tayong Diyos na kasama sa mga pagsubok na ating kaharapin. Meron po tayong Diyos na kasama na siyang tutulong sa ating pong mga buhay. Amen po? Amen po. Kaya nga po, faithfulness that perseveres through trial. Maging ang katapatan na nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Maging tapat po tayo
sa ating pong kakaharapin mga pagsubok sa buhay. Sabi nga po ng James 1:2, basahin po natin sa Ingles. 1, 2, 3. Receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mas maganda po sa Tagalog. Sabi po dyan, 1, 2, 3, pakibasa po. Nilampasan ang mga pagsubok, tanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Napakaganda po. Sabi po dyan, pinagpala daw po. Sino yung pinagpala? Yung mga taong nananatiling tapat. Amen. Pinagpala daw po yung mga taong nananatiling tapat. Kaya pakisabi sa maging tapat ka, kapatid. Maging tapat ka, kapatid. Upang sa ganoon, sabi diyan, yung mga nating pangapagsubok, sabi diyan, ay pagpapala na kung saan ay galing sa Panginoon. Sabi diyan, matapos niyang malampasan yung mga pagsubok, matapos daw nating malampasan yung mga pagsubok sa tulong ng Panginoon, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Woohoo! Praise the Lord! Amen! Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Anong buhay po yun? Buhay na walang hanggan. Amen. Yun po yung ating tatanggapin. Sabi rito, yun po yung ipinangako ng Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, ipinangako ng Diyos na tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat tayo pong lahat ay nanampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ng John 3:16, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang buktong na anak na si Jesus upang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya siguraduhin po natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso na si Kristo po yung nananahan sa ating mga buhay. Sapagkat, sabing ganon, meron pong ipinangako sa mga taong may Kristo na sa puso. Buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po sa ating pong introduction, ngayon pa lang po yung ating introduction, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Ang tunay daw pong katapatan ay hindi nasusukat kung saan ay maganda yung ating pong mga buhay. Hindi mo ba meron yung pansukat sa mga bata kapag ka nilalagnat? Di po, may nilalagay sa minsan dito sa loob, minsan dito sa kilikili. Ano pong pangalan yun? Yung, thermometer na susukat. Minsan, sinusukat din po, katulad kami, mga senior na po. Meron kaming pansukat sa kung mataas o mababa yung dugo. Di mo ba? Yung high blood pressure, di po ba? May panukat. Ganyan din po, sabi rito, yung ating pong panukat sa ating buhay, walang iba po, yung faithfulness. Kaya nga po sabi diyan, hindi kasi madaling magsabi na tapat ako pagka parang smooth yung naramdaman. Wala kang problema, maganda. Parang ang ganda-ganda ng buhay mo, maranasan. Parang lahat okay. Okay, lahat okay. Pero sabing ganun na sabi diyan, ang nasusukat yung ating pong katapatan sa Panginoon kapag kami mga dumarating na pagsubok sa ating mga buhay. Nasusukat yung ating katapatan sa Diyos kapag kami mga dumarating pagsubok po sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi diyan, it is measured, sabi pong ganon, it is measured when there are trial, pain, delay, and discouragement. Diyan po nasusubok yung ating pong mga katapatan. Kapag kami mga problema, magiging tapat ka pa ba? Kapag kami mga pagsubok, naranasan sakit, hirap, mga panalangin na hindi pa nasasagot,
Ano po, magiging tapat ka pa rin ba sa Panginoon? Magpapatuloy ka rin ba? Mananalangin ka rin ba? Baka mananalangin ka pa rin ba? Kahit na tingin mo, Panginoon, bakit ganun? Yung panalangin ko, hindi mo pa sinasagot hanggang ngayon. Patuloy na patuloy pa rin po tayong manalangin sa Panginoon. Continuous prayer, persistent prayer, hanggat hindi po nasasagot yung ating pong mga panalangin. Kinakailangan maging tapat po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya nga po sabi ni Job, sino po nakakilala kay Job? Amen. Kilala na po natin si Job. Sabi niya sa Job 2:10, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Kaya alam natin kung ano yung kasaysayan po ni Job. Talagang nakaranas po siya, pero ang sabi niya sa kanyang asawa, mga pagpapala lang ba yung tatanggapin natin? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa ng Diyos? So lahat yan. May pagsubok, walang pagsubok. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen po, lagi po tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating pong Panginoon. God is looking for believer whose faithfulness perseveres through trial. Hinahanap ng Diyos ang mga mananampalataya na ang katapatan ay nananatili kahit sa gitna ng pagsubok. Amen. Faithfulness that perseveres through trial, number 1. Sabi po diyan, trial tests our faithfulness. Kaya nga sabi po kanina, may mga bagay kung saan may mga tinetest. Mayroong pag-testing sa laboratory, maraming testing. Di ba po ba, pagka nagpapalaboratory tayo, palaboratory, may mga testing na ginagawa po. Kaya nga po sabi diyan, trial tests our faithfulness. Sa mga pagsubok, matetesting po kung gaano po tayo katapat sa ating pong Panginoon. Sabi po ng unang Pedro, 1:7, sabi po diyan, pakibasa nga po. Nakikita po ba natin na maliliit? 1, 2, 3. Ay sira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Amen. Sabi po gano'n, excuse me po, yung ginto daw po, sino rito yung mga nagtrabaho na sa mga pawn shop, sa mga alahero, yung mga nagtutunaw ng ginto, yung mga, sabi diyan, yung ginto daw po dumadaan sa apoy para daw malaman kung talagang dalisay. Ganun po pala yung pag-testing sa ginto. Pinadaanin muna sa apoy. Tinatanggal yung mga marumi at pinapadalisay. Sabi niyan, gayon din naman ang inyong pananampalataya. Ganun din daw yung aya sa Panginoon. Sabi daw, yung pananampalataya mahigit pa. Mas mahalaga pa yon sa ginto. Sabi diyan, sinusubok upang malamang kung ito'y talagang tapat. Testing. Mate-testing lamang yung ating pong katapatan sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sabi diyan, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Pinapayagan ng Diyos yung mga trial sa ating buhay, hindi para sirain po tayo, kundi para patibayin po. Sabi niya, yung apoy na ginagamit sa ginto, hindi upang yung ginto sirain ng apoy, kung hindi para ito ay alisin ang mga dumi. Ganun din ang pagsubok, hindi para wasakin tayo, kundi para patatagin tayo ng ating Panginoon. Amen po. Sino po yung nakakita rito o marunong po yung mga panday na kung saan yung mga gumagawa po ng mga itak, diba pa, yung mga kutsilyo, diba? Sabi, iyan daw po ginagawa ng mga panday. Yung mga itak na yan, yung mga espada, dumadaan sa apoy at hinahampas, pinapalo
upang maging matibay, upang maging yung mga dulo, upang maging matalas, upang maging maganda yung talim. Hinahampas din po. Ganon din po yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Parang hampas ng panday. Masakit. Minsan may masakit po, pero ginagawa ito para tayo ay maging matatag. Hinuhubog po tayo. Parang katulad ng panday, talagang pinahampas niya yung bakal upang maging matalas. Ganoon din po yung ating mga buhay. Parang hinahampas ng panday, masakit. Pero ang nais ng Diyos ay upang maging matatag po yung ating pong mga buhay. Amen? Kaya nga po sabi ko kanina, ang napakagandang example sa Biblia na kung saan ay pagsubok ay ang buhay po ni Job. Amen? Sa Job, chapter 1, makita po natin doon, si Job, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, ano po yung nangyari? Namatay. Si Job po ay napakayamang tao. Nasa kanya na lahat. Pero ano po yung nangyari? Sinubok po siya ng Panginoon. Ang pagsubok na yun, ano po ginawang pagsubok? Namatay po yung kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga anak ay namatay. Yung kanyang kayamanan, napakaraming kayamanan ni Job. Ano po yung nangyari? Nawalan lahat. At hindi lang yun, binigyan pa siya ng sakit at karamdaman. Pinahintulot lahat ng Panginoon mangyari sa buhay. Biro mo, dating masaya ang buhay, mayroon kang mga anak, mayaman ka, mapera ka, pero lahat po yun, sinasabi ng Biblia, ay nawalang lahat. Sinubok siya ng nagkaroon pa siya ng sakit, karamdaman. Tayo nga lang po, di po ba? Ang hirap kayang merong sakit, karamdaman, tapos wala ka pang pera, di mo alam kung saan ka kukuha. Wala kang panggastos. Ganun. Pero si Job, ganun po yung naranasan, napakasakit ng dinanas ni Job. Yung kanyang kayamanan, pamilya, kalusugan. Pero sinabi ni Job, doon po sa Job 13:5, patayin man niya ako ay magtitiwala pa rin sa kanya. Nakita po natin kung gaano katapat po si Job sa kanyang buhay. Sabi niya, kahit patayin na man ako, pero yung aking pagtitiwala, yung aking katapatan sa Diyos ay hindi mawawala. Amen? Napakaganda po na kung saan naging tapat po si Job sa ating pong Panginoon. Kaya po, ano naman po yung nangyari kay Job? Kung makikita po natin yung kasaysayan, di po ba sa kanyang pagiging tapat, ibinalik ng Diyos yung mga nawala po sa buhay ni Job. Kaya po tayo, kapag kami na dumaranas po ng mga pagsubok, mga trial sa buhay, ano po, wag po tayong susuko. Wag po tayong susuko. Wag po tayong bibigay. Magpatuloy lang po tayo. Maging tapat sa Panginoon sapagkat iyon ay mga testing lamang sa atin ng Diyos. Huwag kagad tayong lalayo sa Panginoon. Pag may pagsubok, mas lalo pa po tayong lumapit sa Diyos. Mas hawakan pa natin ng higpit ang kapit sa Panginoon kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Mas lalo tayong tumawag sa Panginoon. Mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Dahil pag nalampasan natin yung pagsubok na yan, bibigyan tayo ng putong ng buhay, korona ng buhay ng ating Panginoon na kung saan ay ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Matili po tayong matapat maging sa ating pong pananalangin. Manatili po tayo sa pagdalo sa ating pong church, sa ating pong sambahan. Manatili po tayong tapat. Meron nga pong isang kwento. Alam niyo po yung kwento, narinig niyo na po ba to? Yung isang pulubi at isang mayaman. Meron pong isang pulubi na namamalimos sa isang at meron naman pong isang mayaman. Pagdaan ng mayaman, nakita niya yung isang pulubi. Ano po ang ginawa ng mayaman? Dumukot siya sa kanyang bulsa at tinignan yung kanyang bulsa. Merong pitong pilak o may pitong pilak na salapi. May pitong pilak siya sa bulsa niya. Ang ginawa niya doon sa pulubi, ibinigay niya yung 6 na pilak doon sa pulubi.
Ngayon, ilan po yung natira sa mayaman? Isa na lamang po yung natira sa kanya. Habang naglalakad po yung mayaman, mayroon po siyang isang natitira. Habang siya naglalakad, ang ginawa ng pulubi, kumuha ng bote, pinukpok yung dinahilo yung mayaman na paupo. At ang ginawa ng pulubi, kinuha pa yung isa, natitirang isa na kanyang pera, yung isang pirasong pilak na nasa kanyang bulsa. Kinuha pa ng pulubi. Meron na nga siyang 6 na binigay. Tapos yung kaisa-isang pilak na nasa mayaman, ang ginawa ng pulubi pa rin. Ano po yung lesson? Ano pong ibig sabihin? Maging tapat po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Binigyan na po tayo ng 6 na araw ng Diyos upang magtrabaho. Yung 7 araw, wag na po natin kuhanin. Ibigay na po natin sa Panginoon. Amen po? Yung 7 araw, yung araw ng linggo, wag po natin kalimutan. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Amen po? Yung, hindi naman po isang araw ilang oras. Kung hindi tayo pwede sa umaga, punta po tayo sa hapon. Kung hindi tayo pwede sa hapon, punta tayo sa umaga. Amen po? Kaya maging tapat po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. At sabing ganun, maging tapat po tayo sa pagsunod sa ating pong Panginoon, sa mga ating pagsunod, maging sa ating pong pananalangin. Narinig nyo rin po ba yung kwento na kung saan isang nanay at isang anak, yung isang nanay at isang anak na babae. Sabi ng nanay, anak, magsaing ka. Aalis lang ako at may pupuntahan. Pagbalik ko, kakain na tayo. Amen? Narinig niyo po ba yung kwentong iyon? Sabi ng anak, opo nanay. Ang ginawa naman nung umalis na yung nanay, dinaiwan yung anak. Nakakita nung anak, ang daming labahin. Naglaba siya, laba ng laba. Pagkatapos niya maglaba, nakita niya, ang daming hugas yung plato. Naghugas naman siya ng plato. Pagkahugas ng plato, nakita niya, ang daming mga ang napakarumi ng bahay. Ang ginawa niya, naglinis na naman siya ng bahay. Tapos, nakita niya, yung mga sinampanig na kanya nilaban, namalayan siya na naman siya. Hanggang sa dumating yung kanyang nanay. Anak, ka na ba? Sabi niya, Nay, naghugas ako ng plato, naglaba ko, naglinis ako ng bahay, namalansya ako, hindi mo pa nakita. Pero ang sabi ng nanay, anak, nagsaing ka na ba? Hindi pa po. Wala tayong kakainin. Nakita natin, napakaganda yung kanyang mga ginagawa, hindi po ba? Ang ganda, naglinis siya, ang ganda ng kanyang ginawa. Pero yung utos sa kanya na magsaing, hindi niya po nagawa. Ano po ang aral? Maging matapat po tayo sa pagsunod po sa ating Panginoon. Maging yung ating pong pananalangin sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan. Marami pong mga kabisihan tayong ginagawa. Pero huwag po natin kalimutan yung ating pong pananalangin. Sapagkat napakahalaga po na meron po tayong laging panalangin sa ating buhay. Pagkagising sa umaga, manalangin. Bago matulog, manalangin. Pag mayroong mga biyayang natatanggap, manalangin. Kasi yun po yung ating pong kailangan. Bagamat makaparami, importante po lahat yun. Pero ang nais ng Panginoon, magkaroon po tayo ng katapatan sa ating pong Panginoon sa lahat po ng ating mga ginagawa. Amen po? Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Number 2, sabi ka noon, faithfulness in trials produce spiritual growth. Pakibasa nga po, number 2, 1, 2, 3. Yes, in trials, produce spiritual growth. Yung katapatan daw po sa mga pagsubok ay nagdaragdag o nagbubunga ng ating paglagong spiritual, buhay, pananampalataya. Amen. Sabi nga po ng Roma 5:3 hanggang 4. Sabi po dyan, pakibasa nga po, 1, 2, 3.
alam natin ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatubunga ng pag-asa. Amen. Napakaganda po sabi nito na kung saan dapat sabi nga ng Santiago 1:2, sabi po bago po yan, sabi ron, maghala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya kapag kayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Nagiging spiritual growth natin, nagkakaroon tayo ng katatagan sa ating pananampalataya. At sabi nga dyan, dapat ninyong ikagalak. Sabi po ng ating binasa, dapat ninyong ikinagagalak din yung mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Po tayo ng patient. Magkakaroon po tayo, nagbubunga po ng pagtsatsaga. Yung ating pong katapatan sa mga pagsubok sa ating buhay. Sabi doon, yung pagtsatsaga ay nagbubunga naman po ng mabuting pagkatao. Siyempre, nagtsatsaga po tayo, hinihintay natin kung kailan matatapos yung mga pagsubok, yung ating pagtitiis. Pero lahat po yan talaga, meron pong katapusan sa tulong ng Panginoon. Sabi diyan, nagbubunga ng mabuting pagkatao. Nakikita ng ibang tao na tayo ay mayroong Kristo sa puso, mabuti yung ating pagkatao habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Sabi dito, ang mabuting pagkatao ay nagbubunga naman ng pag-asa. Amen? Nagbubunga ng pag-asa. So, meron tayong spiritual growth. Ano yung spiritual growth? Nagiging matatag po tayo sa mga pagsubok na ating pong nararanasan. Sabi ko nga, yung puno ng kawayan, na example ko nung nakaraan, di po ba? Yung puno ng kawayan, straight po yan, di po ba? Kapag may mga bagyo, may mga hangin, ano po yung nangyayari sa kawayan? Nababali po ba? Gumaganyan-ganyan lang siya. Gumaganyan-ganyan lang yung kawayan, pero hindi po nababali. Yumuyuko-yuko lang siya. Sa mga bagyo, lakas ng hangin, yung kawayan gumaganyan, pero hindi siya nababali. So, ganoon din po, yung mga problema, pagsubok sa ating buhay, huwag po tayong bibigay. May kasama po tayo. Meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga po, kapag napagtagumpayan natin yun, magkakaroon tayo ng katatagan, pagtsatsaga, sabi diyan, magiging mabuting tao at magkakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. May pag-asa po. Yung ipinagpe-pray po natin, yung ating pong prayer of three, yung prayer of three, di ba? Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kung wala pa sila. Hindi pa natin sila nakakasama, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po natin nakakasama. Yung ating pinagpe-pray, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi isang araw, andito na sila. Makakasama na natin sila sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, glory. Praise the Lord. Woo-hoo! Praise God, praise God. Kaya nga po, talagang maging tapat po tayo sa mga pagsubok na ating nararanasan. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Sa Bible po, meron pong talagang naging tapat po yung kanyang buhay, yung kanyang naranasan sa buhay po ni Joseph. Amen. Sino po makakilala kay Joseph? Si Joseph po ay isa sa 12 anak ni Jacob. Ano po yung buhay ni Joseph? Siya po ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Dahil naiinggit yung kanyang kapatid, siya po ay hinulog sa balon. Pero nahulog sa balon, hindi siya namatay, kinuha uli siya. Ang ginawa ng kanyang mga kapatid, ibinenta naman po siya. Nung ibinenta siya, andun po siya sa palasyo, naglingkod. Habang matapat na naglilingkod, ano po yung nangyari? Napagbintangan po siya. Tinukso siya. Tinukso. Hanggang sa nakulong po. Pero si Joseph na natiling tapat sa Panginoon, yung kanyang buhay na nakatiling tapat na kahit andyan na. So, yung tukso kahit na tinukso siya nung asawa ni Potiphar, tinukso siya na kung saan kapalibasa si Joseph, magandang lalaki, pogi, matipuno yung katawan. Ano po,
tinukso siya nung asawa ni Potiphar. Kung sa mga lalaki, sabi nga yung palay na ang lumalapit sa manok. Sabi ganon. Hindi mo po ba, yung mga kasabihan nung una? Pero sabi niya, bakit? Manok ka ba? Hindi ka naman manok, bakit mo gagawin yun? Pero, sabi nga, andyan na. Pero talagang si Joseph po, talagang naging tapat sa Panginoon. Ano yung kanyang ginawa? Tinutukso siya ng asawa ni Potiphar. Tinakbuhan niya po yung tukso. Hanggang sa nahablod po yung kanyang balabal ng asawa ni Potiphar. Hanggang sa sumigaw po siya. Sabi gano'n, pinagsasamantalahan ako. May gagawa na ng hindi maganda yung taong ito sa akin. Kaya dumating yung kanyang asawa, yung pinakapulong militar doon po sa lugar ng Ehipto. Siya po ay ikinulong. Nung nakulong na si Joseph, tagal niyang nakulong, 2 taon, palibasa, naging tapat siya sa Panginoon. Binigyan siya ng kapahayagang na ipaliwanag yung mga panaginip. Kaya siya ay napunta roon sa lugar ng palasyo na kung saan nalagilip ang hari, walang ibang makapagpaliwanag, kundi si Joseph lang po yung nakapagpaliwanag sa hari. Kaya po siya ay napakawalang muli. Nung napakawalan siya, naglingkod na naman po siya ng tapat hanggang sa pinagpala po yung Ehipto. Pinagpala po yung Ehipto sa pamamagitan ni Joseph. Nakita po natin, kung babasahin po natin yung kasaysayan po ni Joseph, napakagandang kasaysayan, napakaraming hirap, napakaraming pagsubok, napakaraming trial. Pero si Joseph po nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya sa kanyang pagiging tapat, itinaas naman po siya ng Panginoon. Nung katapatan, nangyari, ginawa po siyang gobernador. Nagkaroon ng tagutom sa buong mundo, pero si Joseph, sa pamamagitan ng Joseph, pinagpala po yung bansang Ehipto. Na kung saan, pati yung kanyang pamilya, sa gitna ng tagutom, pumunta sa kanya, binigyan niya ng mga pagkain. Kaya hindi lamang siya ang pinagpala sa pamamagitan ng katapatan, kundi maging yung kanyang pamilya. Kaya nga po tayo, kung patuloy po tayong magiging matapat sa Panginoon, hindi lang po tayo ang pagpapalain, maging yung mga pamilya po natin, pagpapalain po ng Panginoon. Amen po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi po ng number 3, sabi po dyan, 1, 2, 3, pakibasa po. God rewards faithful endurance. Binibigyan po ng reward yung mga taong matatapat sa Panginoon. Amen? Binibigyan ng reward, binibigyan ng gantimpala yung mga taong matatapat sa Panginoon na kung saan endurance. Ano sa Tagalog na endurance, baby? Nagtitiis, nagtsatsaga. Yung mga taong matatapat na kung saan merong pagtitiis, merong pagtsatsaga doon sa katapatan. Amen. Meron nga pong isang kwento. Sa Facebook ko lang po nabasa sa Facebook. Alam niyo po yung isang kumpanya, meron pong CEO. Alam niyo po yung CEO. Ano ba ibig sabihin ng CEO? CEO, di ba sa company, meron sinasabing CEO. Ano ibig sabihin ng C? Ano ibig sabihin ng E? Ibig sabihin ng O. C, Chief Executive Officer. Yun po pala, CEO, Chief Executive Officer. Siya yung pinakamataas doon sa kumpanya. Di ba sa kumpanya, merong manager, di ba merong CEO, merong mga supervisor, merong mga leadman, merong messenger, may janitor, may security, may utility. Di ba? Masari-sari. May mga kung ano ginagawa sa opisina. Sabi ko lang, CEO, yung CEO matanda na. Sabi niya, magre-resign na siya. Magre-resign na ako. Ngayon, ang gusto ko, papalit sa akin. Pipili ako sa inyo. Lahat kayo kandidato. Sabi ng CEO ng magre-resign. Lahat kayo kandidato. Sabi niya, magre-resign na ako. Gusto kong pipili sa inyo na magiging kapalit ko.
Ang dami. Sabi, gusto ko, apply tayo. Sabi, isa sang kondisyon, mayroong gagawin akong pagsubok. Sabi ng CEO, ano po yun? Sabi niya, ganito. Sabi niya, meron ako ritong mga buto. Yung mga butong ito, itatanim ng bawat isa sa inyo. Kung sino yung pinakamataas, yung kanyang buto na nilagay, sino yung pinakamataas, yun ang papalit sa akin. Yung talagang nagsumikap, na kung saan, diligin to araw at gabi, yung halaman na ito. Kung sino yung pinakamataas, yun ang papalit na CEO sa akin. Pinagbibigyan lahat ng mga buto, yung mga gustong maging CEO. Ngayon po, talagang araw at gabi, dinidiligan nila yung kanilang mga buto. Hanggang sa, sumapit na, sabihin gano'n, dumating na yung araw, sasabihin na kung sino nang nalo. Nandiyan na, kanya-kanya na silang hale-halera dyan. Hale-halera. Ngayon, yung isang sumali, security, sabi niya, yung kanya, talagang halos hindi tumubo yung kanyang halaman. Pero yung iba, ang tataas, ang gaganda, mayroong maliit, mayroong malaki. Sabi niya, hey, ang sa akin, napakataas. Yung security, sabi niya, ang sa akin, na talagang wala kahit kunti, hindi tumubo. Lungkot na lungkot siya. Sabi, bakit ganun? Ako lang ang pinakakawawa, ako lang ang walang usbong man lamang. Samantalang yung iba, napakatataas na. Siguro sabi nung isa, ako na ang papalit na CEO sapagkat ako yung pinakamataas na tanim, ako na ang CEO. Pero sabi nung CEO, sabi niya, ngayon, andito na lahat. Tignan natin, sabi niya, kung sino ang mananalo, ang papalit sa akin. Amen. Sabi niya, yun, ang takas ang kanya, sa kanya. Sabi nung security, andyan lang siya. Talagang malungkot siya. Tapos sabi niyang CEO, ang nanalo sa timpalak na ito, ang papalit sa akin, walang iba. Kung hindi, yung hindi tumubo. Bakit gano'n? Sabi gano'n, yung sa security ang nanalo sa hindi tumubo. Bakit gano'n? Bakit po? Kasi sabi ng CEO, yung buto na ibinigay ko sa inyo, lahat yan patay. Hindi tutubo. Bakit tumubo yung sa inyo? Siguro pinalitan niyo yung buto, no? Kaya tumubo. Pero yung security, yung tapat siya. Talagang dinidiligay, ayaw talagang tumubo. Pero, sabi gano'n, yung iba, sabi niya, pinalitan nila yung buto na ibinigay ko. Kasi yung buto na ibinigay ko, lahat yan patay, hindi tutubo. Pero nakita natin, sabi niya, ang nanalo, walang iba, ang papalit na CEO, yung security guard. Bakit? Kasi naging tapat siya doon sa aking ibinigay. Kaya siya yung papalit sa akin. Kwento lang po yan. Na kung saan, kung yung tapat, yung pagka tayo'y tapat sa lahat ng bagay, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Katulad po ng kwento na yun. Kaya maging tapat po tayo. Maging tapat tayo sa ating mga asawa, tapat tayo sa ating pong mga anak, maging tapat po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba kapag kukuha ka ng mapapangasawa, anong gusto mo? Hindi po ba ang gusto ko yung tapat? Tapat sa akin. Kung kayo may kumpanya, meron kayong kumpanya, anong gusto niyong empleyado? Hindi po ba yung mga tapat? Kasi kapag katapat, talagang sabi nga, pagkakatiwalaan mo yung mga taong tapat. Amen po. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Galatians 6:9, sabi po dyan, pakibasa nga po. 1, 2, 3. Huwag kayong magpagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Sabi po dyan, huwag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Anong mabuti? Yung pagiging matapat po. Sabi na, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi po tayo susuko. Meron po tayong aanihin. May blessing po kung hindi po tayo susuko. Kaya nga po sabi ni Ate Baby, nung nakaraan, di po ba? Sabi niya, yung mga gawain, yung mga trabaho na kung saan hindi itinutuloy. Halimbawa, naglaba ka.
yung nilaban mo, hindi mo pa natapos, umalis ka na. Hindi mo diniretso. Kaya nga sabi yan, kinakailangan huwag tayong susuko. Kasi kapag hindi tayo susuko, meron tayong aanihin, meron tayong gantimpala makakamit, ibibigay po ng Panginoon. Amen po? Kaya nga po, anuman yung ating mga panalangin sa Diyos, anuman yung ating mga hinihingi, yung ating mga pagluha, yung ating mga pag-iyak sa Panginoon, yung ating mga panalangin, hinihingi sa Kanya, yung ating mga sakripisyo, yung ating mga ginagawa, sabi pong ganoon, mga ginagawa natin para sa Panginoon, lahat po yan ay hindi masasayang. Meron po yang karapatang gantimpala na ibibigay po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Si Apostol Pablo, kilala po natin si Apostol Pablo sa New Testament, kung saan dating nag-uusig ng mga Kristiyano, pero nung nakakilala sa Panginoon, talagang naging masigasig siya, naging tapat siya sa paglilingkod. Ano po, si Apostol Pablo talagang tinutugis din po siya. Talagang maraming persecution ang nangyari sa buhay po ni Apostol Pablo hanggang sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Talagang maraming hindi naniniwala sa kanya, maraming tumutuliksa kay Apostol Pablo sa kanyang pagtatayo ng church planting, iba't ibang dako yung kanyang napupuntahan. Dumara siya ng iba't ibang klaseng pagsubok hanggang minsan yung kanyang buhay ay nalagay sa panganib dahil doon sa sinasakyan niyang barko. Pagbabahagi ng salita ng Diyos hanggang sa minsan yung kanyang pangangaral, pero nakita po natin kay Apostol Pablo, hindi po siya tumigil. Naging tapat po siya sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, tayo ganoon din po. Wag po tayong titigil dahil ang Diyos po ay kasama po natin. Kapit lang tayo po sa ating Panginoon. Dahil may pangako po ang ating Panginoon, may reward pong ibibigay sa atin. Si Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Timothy 4:7-8, sabi po diyan, pakibasa po, 1-3. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Napakaganda po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Ayun po, sabi po sa verse 8, amen. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong gantimpala. Gantimpala pagharap natin sa Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo, maraming hirap, maraming pagsubok ang naranasan, pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sabi niya, natapos ko na yung aking takbuhin. Nanatili akong tapat sa Panginoon. Kaya ganoon din po tayo. Yung trabaho, yung ibinigay ng Diyos sa atin, tapusin po natin. Patuloy po tayong maging tapat sa ating pong Panginoon. Amen. Sabi po ng pang-apat, 1, 2, 3, pakibasa po. Si Jesus po, yung talagang dakilang example na makikita natin na katapatan. Kung gaano katapat po ang ating Panginoon sa ating pong Diyos Ama. Talagang raming hirap ang dinanas po ng ating Panginoon. Siya po, nasugatan, nabugbog, talagang ang dami, dumalak yung kanyang dugo, yung kanyang banal dugo. Sabi nga, yung kanyang bawat hampas sa ating Panginoong Jesus, yung parang kalaykay na kung saan kapag ginanyan sa kanyang likuran, kasama po yung laman pagka hinila po. Yung mga taong talagang nagpahirap po sa ating Panginoon. Talagang ang
Ang daming hirap na dinanas po ng ating Panginoon. Maging yung koronang inano sa kanya, tinik na kung saan lumagos hanggang doon sa kanyang mga ulunan. Talagang napakadaming hirap po ang dinanas ng ating Panginoong Hesus. Pero yung lahat po na iyon, na mga hirap, mga pag-uusig, rejection, lahat pong iyon ay para po sa ating pong mga buhay. Amen? Sabi po ng Hebreo 12, 2 and 3. Pakibasa po, 1, 2, 3. Sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Ang ganda po na kung saan ang pinaka greatest example po ng faithfulness, walang iba kung hindi ang ating Jesucristo. Sabi, ituon natin, tignan natin si Jesus. Ituon natin yung ating pananampalataya kay Jesus na kung saan, kung gaano kahirap kung ang kanyang pinagdaanan, tiniis dahil lang po para po sa atin. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang ganun din po kung titignan natin siya. Talagang kung maraming pelikula, maraming kasaysayan patungkol kay Jesus, kung napapanood natin, talagang hirap ang inabot po ng ating pong Panginoon. Siya po ay na-reject, maraming suffering ang naranasan, tinanggihan din ng ibang mga tao, sinaktan, pinako sa krus. Pero hindi siya sumuko dahil nakita niya ang magiging bunga nito ay ang kaligtasan natin. Para po sa atin lahat, yung ginawa po ng ating Panginoon. Kaya nga po sa pamamagitan ng kamatayan, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. Dahil sa kamatayan ni Jesus, meron po tayong pag-asa sa ating pong mga buhay. Amen? Sabi po sa ating conclusion, amen? Pakibasa nga po, 1, 2, 3. Amen. Ang mga pagsubok ay hindi patunay na iniwang ka na ng Diyos. Minsan, ang mga pagsubok ay patunay na hinuhubog ka niya. Kapag ang trial ay dumating sa ating mga buhay, sabihin po natin, mapagtatagumpayan ko ito sa tulong ng Panginoon. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Sama po natin ang Panginoon. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Siya po yung ating pag-asa. Kaya nga po, lagi natin tandaan na ang trial ay isang test lang ng ating katapatan sa Kanya. At ang trial ay nakapagpuproduce ng ating paglago spiritual sa Panginoon. At sa ating pagiging tapat sa Panginoon, ang ating katapatan sa lahat ng mga pagsubok dumarating sa ating bungay, bibigyan po tayo ng reward, ng pagpapala ng ating Panginoon. Sabi ka noon, Jesus is our perfect example sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya po ang challenge sa umagang ito, maging tapat po tayo sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa pananalangin. Maging tapat po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Tuwing araw ng linggo, dito po tayo, sama-sama po tayo, wala pong a-absent. Amen? Maging tapat po tayo sa ministry na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Maging tapat po tayo sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Sabi po ng Isaiah 60:22,
Sabi po diyan, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa Tagalog, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na yung takdang panahon. Amen? Ang Diyos po ang nangako, ang Diyos po ang nagsabi sa kanyang mga pangako, tutuparin niya. Ano man yung ating mga kahilingan, ano man yung ating pinagdadaanan sa takdang panahon. Maaring wala pa. Maaring na-delay lang yan. Maaring andyan na. Ano man yung hinihiling mo sa Panginoon, ano man yung gusto mo mangyari. Maaring wala pa. Pero andyan na. Magtiyaga lang po tayo. Maghintay lang po tayo. Dahil sinako si Yahweh na kung saan ay tutupad sa aking pangako. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan sa takdang panahon. Amen po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. 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 Glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. Tuloy nga po, andyan ang Diyos na laging tapat sa kanyang pangako. Sa ating mga buhay, lagi lang tayong lumapit sa Panginoon. Sabi ng Matthew 11:28, kayong lahat na napapagal, na nabibigat ang luha, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingin. Sa umagang ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. Hindi ko alam kung ano ng puso ng bawat isa sa atin. Pero alam po ng Panginoon. Sa oras na ito, anumang kalagayan, anumang sitwasyon ng ating buhay, anumang mga pagsubok, mga problema, dinaranas natin. Ano man yan? Pagsubok lang yan. Malalampasan po natin. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Dahil diyan, nasusubok yung ating pananampalataya. At kapag yung mga pagsubok na yun, bibigyan tayo ng gantimpala ng ating Panginoon. Itataas yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Hallelujah, hallelujah. Kaya't sa umagang ito, patuloy po tayo maging tapat sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Hallelujah, hallelujah, glory. Praise the Lord. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Nakahanda yung kanyang mga kamay para abutin po yung ating po mga pangailangan. Hallelujah. Mabuti sa bawat sandali. Glory, glory. Hallelujah. Tayo po yung awit sa Panginoon. Glory. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of God. Yes, oh Jesus. Hallelujah.
Pwede mo ba pakitaas yung ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Praise! puso na sugatan sa pagsubok na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon, sa kaluguran sa aking damdamin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pamuhay ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot ng salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking Hallelujah. dalangin, Hallelujah! sa Glory! kalakasan sa'yo Purihin ka, O Diyos. sa pagtuturo Hallelujah! Hallelujah! at Glory! Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Ay, purihin mo, Panginoon. sa dalamhati at sa kabiguan, sa pamuhay ng puso na sugatan,
ang bawat laman ng puso ng iyong mga anak. Nakita mo, Panginoon, ang bawat pagluha. Nakita mo, Panginoon, ang bawat pagsubok na naranasan po. Lord, ikaw po ay Diyos na mabuti. Ikaw po ay Diyos na tapat. Ikaw po ay Diyos nagmumula ang katapatan. Lord, sa umagang ito, Lord, katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Katagpuin mo, Panginoon, ano bang nararanasan ng bawat isa. Ikaw po ang Diyos na mabuti. Ikaw po ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Ikaw ang nakakabatid, ikaw ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat isa. At tahiyaan mo sa umagang ito, Lord, ilagay mo sa aming puso ang palaging magkaroon ng katapatan sa lahat ng bagay ng aming mga ginagawa, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa, na ikaw po ang Diyos na kung saan kakatagpo ng lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Kung mayroong mga sakit, karamdaman, Panginoon, Lord, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po ang Diyos na kung saan sa pamamagitan na isugat at latay doon sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo na lahat ang sakit, karamdaman. Kung mayroong nangangailangan pinansyal, Lord, ikaw po ang Diyos na mayaman, na magpuprovide ng lahat ng aming mga pangailangan. Maraming po salamat, Lord God, sa umagang ito, nang punong-puno ng galak ng aming mga puso. Pinuno mo ng katapatan ng aming mga puso. Salamat po, aming Ama. Lalakad kami sa mundong ito, Lord God, na may tapang, na may lakas ng loob, na may pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan, Lord God. Maraming po salamat, aming Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sino po dito ang na-bless? Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, ideklara natin ang ating pangako sa Panginoon. Aawit tayo ng pagsamba sa ating Diyos. Amen po ba? Hindi po namin lilimutin ang lahat ng ginawa mo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay tapat at dakila ang Diyos. Hallelujah! Di ko lilimutin ang aking alalahaning pag-asa at kaligtasan sa'yo ay natamo. At pasasalamat
magbibigay, magmamahal sa iyo ng tunay. Mamahal sa iyo ng tunay, lilingkod ng habang buhay, sa tanging aming may-ari ng puso ko. Magbibigay karangalan sa inay, papupurihan ka. Di ko lilimutin ang laging alalahaning pag-asa at kaligtasan. Sa'yo ay natamo, handog at pasasalamat. Pasasalamat ko'y ako'y pati ang buhay ko sa'yo. Yan ang pangako ko, yan ang pangako ko, yan ang pangako ko. Sige po, bigyan po natin ang pinakamatamis sa palakpak ng ating Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Maaari na po tayo makaupo sa ating komportableng upuan at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa narito. Dadako na po tayo sa pagbibigay ng ating ikapo at pagbabalik ng ikapo sa ating Panginoon. At nais ko lamang pong i-share yung aking karanasan kahapon sa MMT kasi isa po siyang company na pagmamay-ari ng isang kapwa manggagawa na si Sir Mike tsaka si Ma'am Michelle. At gusto ko po siyang ibahagi, hindi ko po siya testimony, pero na-inspired po ako habang pinapakinggan ko po yung testimony nila habang nag-aano po sa MMT kahapon. Sabi niya, nagsimula lang kami sa maliit, dati nga daw po, nagbebenta lang po siya ng bowler, yung mga ano. Pero sa pagiging tapat niya po sa Panginoon, ng mahabang panahon, nagbunga po ito. Ngayon po ay may company po siya. At ilan po dun sa At apat po yung company na hawak niya po. Iba-ibang po. At ang pinakasabi niya po doon, pinakasusi niyang ginawa ay maging matapat sa Panginoon. At sa buhay po natin, kung tayo po, piling natin ay matapat na tayo, how much more ang Panginoon na ang Diyos na matapat sa ating buhay. Amen po ba? Kaya po yung dalawang mag-asawang yun, sobrang inspired po ako sa kanila kasi kahit nasa rurok po sila ng katagumpayan po nila, may sariling bahay, may kumpanya na pinapatakbo, pero hindi po nila nakalimutan ang Diyos na tapat sa kanila. At ngayon po ginagamit po sila sila po yung magbibigay ng bag giving, yung mga school supply. Ginagamit po sila sa iba't ibang gawain ng Panginoon. At may mga pagkataon na laging paulit-ulit na sinasabi nila, maging tapat ka sa Panginoon, hindi ka kailanman mabibigo. At kahapon, ayan po, yung kanina sabi ni Brother Sael dun sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen po ba? At tayo ay pinagkatiwalaan. Naniniwala po ako sa snowball method, na kung saan yung maliit na bagay na pinagkatiwala ng Panginoon, pag ginulong natin yan ay magiging malaki. At sa buhay po natin, yung maliit na bagay na sa ating mga puso ay maliit lamang po ito, pero malaking bagay po ito para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya wag po nating hayaan na ang puso natin mag-doubt, Lord, bibigay ko ba ito? Maliit na lang, ito na lang po yung meron ako eh. Pero pag sinabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Do not lean your own understanding. At sinabi niya sa John 14 verse 1 to 2 na wag mabagabag ang puso. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka sa Panginoong Hesukristo. Ayun yung sinabi niya po.
Kaya sa ating pagtitiwala ng ating pagbabalik sa ating ikapo, pagbibigay ng ating offering, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon. Tulad nung ginawa niya nung sa 5 tinapay at 2 isda. Nung binigay ng batang yon, yung 5 tinapay at yung 2 isda sa kamay ng Panginoon, ano po nangyari? Nag-multiply po. Sa Diyos ay walang imposible. Amen po ba? Kaya, eto po, dagdag ko lang po, yung Galatians 6 verse 9. Kaya huwag tayong magsasawang sa paggawa ng mabuti dahil tamang panahon ay matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Gantimpala po ito, ibig sabihin may ginawa tayo. At yung gagawin po nating pagbibigay, pagbabalik, isang paraan po ito ng ating mabubuting gawa sa Panginoon. At sabi niya, gantimpala, hindi lamang gantimpala. At yung gantimpalang yun ay sa Diyos na nagmula ang lahat. Amen po ba? Kaya tayo po yumuko at pumikit at upang manalangin. Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba. Marapat ka po, Panginoon, sa aming pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pang-araw-araw na pagtugon sa paghawak sa aming mga kamay, Panginoon. Salamat po sa katunayan, Panginoon, na hindi po dahil sa kami matapat. Dahil po ito, ikaw ay tapat po sa amin. Ito po yung katotohanan na hindi po nagbabago ang naturalesa at yung attribution mo, na ikaw ay matapat, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak magbabahagi, magbibigay, magbabalik, Panginoon, ng kanilang ikapo, O God. Panginoon, alam mo po ang laman ng kanilang puso, O God, sa umagang ito. O ang mga panalangin ng kanilang puso, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nakatunghay sa kalangitan, ay nakikita ang lahat ng bagay, Panginoon. Ngayon pa lamang po ay dinadalangin namin, binabalik namin, Panginoon, ng buong puso ang aming kapo. At alam po namin, O Diyos, na sa pagtitiwala po namin ng aming mga ikapo, pagbabalik ng aming ikapo, di lamang po ito gesture ng aming pagsunod, kundi gesture po ng aming pagmamahal sa iyo, O God. Kaya alam po namin, O God, hindi po nawawala ng saysay anumang bagay na gagawin po namin, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sino man po, Panginoon, na nanalangin sa umagang ito, O God, ng trabaho, Panginoon. Lord, you are great God, Panginoon. Ikaw po yung nagbibigay ng pinaka-the best, Panginoon, sa bawat isa. At alam mo po, Panginoon, yung mga plano mo po sa buhay ng bawat isa, O God. At naniniwala po kami sa umagang ito, O God, ay may himala kang gagawin sa mga anak mo na nananalangin sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, even sa pag-aaral, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi sinungaling, Panginoon, at pinatotohanan mo, Panginoon, yung salita, O God. At maging, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na sino man sa amin, sa aming kalagitnaan, na nananalangin ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, O God. You are the great physician, Panginoon. And we declare, Lord God, na we are healed, Lord God. Already healed, Panginoon. We claim it, Lord God, in the name of Jesus Christ. And Father God, bless them indeed mightily in the name of Jesus Christ. Even them, their family, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at samba. Kalhating pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Habang masaya po tayong nagbibigay, pakisabi nga po sa katabi, congratulations. Yung mas malakas po, congratulations. Iyon. God is good. And all the time.
Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Diyos po nating matapat, mabuti sa lahat po ng panahon. Minsan pa po, ideklara nga po natin, God is good. And all the time. Ang buti po ng Lord. Amen. May gusto pong magpahayag ng kabutihan niya. Oh. Kasi nilakas natin, God is good all the time and all the time God is good. Mayroon po bang gustong dakilain ng Panginoon? I just sense, baka may gusto eh. Dahil mabuti ang Diyos. Amen po. Baka lang naman po, pwede nyo pong itaas ang inyo pong mga kamay. Pero, sa pag-announcement po natin, this coming Wednesday, ano pong meron sa Wednesday? Regular holiday po. Ayun. Regular holiday po. Sa Wednesday, wala pong pasok ang mga empleyado. Kung hindi po kayo papasok, Pero ayun po, wala pong pasok. Ay yung mga estudyante rin po, wala pang pasok. Amen. So inaaniyahan po ang bawat isa na dumalo po sa ating pong prayer revival meeting. I believe na siya, faith revival na kasi last Wednesday na siya of the month of May. So faith revival meeting na po siya. So ayun, dumalo po ang bawat isa. Wednesday po yan, May 27, 2026. Ayun po, ulitin ko po, wala po yung pasok. Regular holiday po siya. So, Edil something. Ayun siya. So, ayun. Ay naaniyahan po ang bawat isa dumalo. Pakisabi nga po sa katabi, dumalo. Nang sa ganun po yung breakthrough, talagang mag-grasp natin. Kasi again, lagi ko po itong sinasabi sa live group ko, hindi po kayo lalago ng Sunday service lang. Wala pong Kristiyanong lumago ng Sunday service lang. 2 hours lang siyang nakinig ng Word of God, tapos na. Wala po. Wala pong halamang lumago ng isang araw mo lang diniligan. Amen. Amen. Kaya ayun po, patuloy po tayong mauhaw sa presensya po ng Panginoon. Pakisabi nga po, mauhaw. Ayun. So, lalo pa pong mga nauuhaw sa presensya ng Lord, every year po, every morning, meron po tayong morning prayer. Ayun. Kaya sa lahat po ng gustong manalangin, inaaniyahan po kayo. Lagi na pong sinesend sa mga link po sa mga GC po natin yung link. So, ayun. Kung wala pa po kayo sa GC, magpa-add lang po kayo para Brother Israel, ina-announce mo tapos wala naman kami sa GC. Magpa-add po kayo kung wala pa po kayo. Amen. Tapos po, magko-close in prayer po tayo sa ating pong mga kanya-kanyang network groups. Kaya ayun po, tatayo po tayong lahat habang pinapalakpakan ng Panginoon ng malakas na malakas. Ayun, may upper room. May upper room this coming Friday. 7 p.m. po yun sa Navotas main church. Sa Friday, inaaniyahan din po kayo. Ano pong araw sa Friday? May 29. Ayun po, May 29, inaaniyahan po kayo. So ayun po, salamat po sa pagpapaalala. To God be the glory and God bless us all.